Kaway-kaway mga ka-agri, welcome po ito sa ating Lakatan Plantation. At last po, we are now on the 10th month update ng ating Lakatan Plantation dito mga ka-agri. Parang kailan lang, ang bilis lang ng panahon, akala mo matagal na matagal, pero pag ganito na nag-umpisa, magbubunga yung ating lakatan po parang pwede mo sabihin, parang kailan lang, parang nagdaang linggo lang na tayo nagtanim, pero ngayon nagbubunga na. Siyempre po matagal, siyempre 10 months na So happy po tayo mai-share sa inyo kung ano na ba yung kalagayan dito ng ating munting lakatan farm. Hindi na tayo nagdi-delif at saka nagkuha ng mga old leaves kasi summer na po ngayong panahon na ito. Pero happy tayo kahit na medyo kulang na sa ulan ngayon. Alam ko makakasurvive at makakasurvive itong ating Lakatan Plantation at saka babalik na naman yung rainy season. Nasa kaligitnaan na po tayo ng April. Hindi na lang malalaman 2 weeks from now, May na po. So tayo po ay masaya na i-share at ipakita sa inyo yung tunay na kalagayan dito ng ating taniman ng ating lakatan. So ito na po talaga sa na-account po natin. Sandali. Ito malapit na rin ito. Mga 3 weeks. Pwede na ito. Bilis lang. Sa account po natin ay umabot na po tayo ng mga siguro mga 60 to 70 kapuno dito yung may bunga. Plus yung palabas pa lang na bunga na na-account natin. Yun na po yung kadami yung nagbubunga. Dito lang po yan na area sa 200 kapuno na ito. Syempre po walang ulan. Siguro kung dumiretso yung ulan, siguro ngayon marami nang lumabas na mga bunga niya. Syempre po pag medyo kulang sa tubig na namang sisipsipin sa ilalim ay madedelay na naman. Ito nga palabas ng ito. Sumandal pa dito. Sandali. Huwag kang sumandal, mababali yan. Ayan. Ito mamaya. Yan mamaya ay baging natin. Habang pinapasyal ko kayo dito, ito po may mga matatangkad, mabababa lang. Ang importante nagkabunga na at kayang matustusan yung bunga na mapalago ito hanggang sa tawag doon ma-harvest na. Malapit na po harbisan pero konti pa lang. Hindi naman kasi malapad masyado to. Tingnan natin pag lumaki na yung mga ibang expansion area natin dyan na magkakabunga na, we will see harbisan natin parang magkakadire-diretso na rin mga ka-agri. Ito sabi ko mamaya baging na rin yan. So ito na po itsura at continuous po yung paglabas ng mga puso at saka bunga niya kasi nga high time na talaga nila magbunga. Kahit yung maliliit na puno nagkakabunga na kasi may tamang tamang edad na. So yun po, lalo na dito sa medyo matatangkad na mga puno. Pero hindi po ito katangkaran compare dun sa mga dati kong tanim kasi nga ito ay more on organic approach po talaga yung ginawa natin dito. Okay kasi po araw-araw tayo nandito, nililibot natin lahat talaga. Baka kasi may mga tinawaan pa ng mga sakit-sakit. Ito palabas na rin yung bunga nito. Ito medyo matagal pa. So yun po, masaya tayo mag-share sa inyo. Hindi po magtatagal, mag-harvest na po tayo. Lalong-lalo nito yung first na bunga na pwede na nga harvestin pero mga 2 weeks pa yan, mga 2 weeks or more. Pwede na nga sana pag talagang walang pambili ng bigas pwede na yun. Siyempre abot na yan ng mga 600 to 700 pesos yan. Pag ganyan pambili ng bigas okay na kahit na kilo-kilo lang. Yun po. Yung dito, ito yung mga magaganda kasi mahahaba talaga ito. Mga 8 hands yan. At malalaki. Pag malaki yung puno, malaki rin bunga Yan talaga Yan po mga kagri. Itong binabantayan ko ayaw pang lumabas ng puso malaking puno yan kasi. At itong dalawa na ito, malalaking puno. Pag yan lumabas siguro mga 7-8 hands rin yan. Gaya po yan Kaya naglalagay tayo ng propping. Kasi masyadong yung puno.
tingin mo parang matutumba eh. Yun po. Maliit pa yung bunga. Nakaano na yung puno. Nakaliming na talaga. Liming. So naglagay na lang tayo ng diretsahang pantukod talaga mga ka-agree. Yes po. Yes po. We are now on the 10th month nito. Pumasok na po siya ng 10th month age nitong ating lakatan. At yun nga. On fruiting stage na po talaga. Tubig lang po yung kulang. Pero ngayong umaga parang wala siyang stress pag sa umaga. Mamayang hapon makikita mo stress ito medyo ng konti sa sikat ng araw. Pero makakabawi pa rin po kasi kahit na bitak-bitak yung lupa, gaya po nito, mayroon pa rin moisture sa ilalim. May moisture pa rin kasi patag po kasi itong lupa. Dati po kasi itong tinamnan ng palay kaya medyo malakas resistensya sa ilalim. May konti pang moisture na ibig po sabihin ay talagang makakatawid po siya kahit isang buwan pa mula ngayon at saka mag rainy season na. Pero palagay ko hindi magtatagal ay uulanin din tayo dito kahit paano. Sana naman mapadalan tayo ni Lord ng ulan kasi rain fed itong area natin. Wala tayong magagawa pag walang rain. Yun po mga ka-agree. Ito na po itsura pag nilevel natin sa ilalim yung camera. Yan po 360 natin. Kahit na ganyan pa lang ang may bunga, kung dito po kayo parang makikita mo parang ang dami ng may bunga pero konti pa lang. Pero pag mga kalahati nito mga may bunga na or 3/4 ay parang plastic na lang lahat, makikita mo bawat puno. Kasi karamihan ngayon ay palabas pa lang ng puso eh. Yan po nito oh. Yan. Palabas pa lang. Oh. Itong isa, palabas na rin, lumabas na rin oh. Kahit na maliit pa oh. Eh, magbubunga talaga eh. Oh, itong isa lumabas na rin. Nako. Lumabas na rin ito. Hindi ko nalaman oh, ito lumabas na rin oh. Wala nga marking sa puno eh. Tagay ko ito, hindi rin magtatagal, lalabas rin ito. O, yan po dito. Yan. Kasi high time na talagang magbubunga. Eh, talagang magbubunga. O, ganda ng mga pag nabalot. Kahit hindi na nga balutin eh. Yung isang area natin doon sa kabila, sa old lakatan po natin, nakakuha tayo ng 2 buwig doon nung isang araw na malalaki. Kahit na hindi na balot ng plastic, eh, talagang makinis po siya kasi nga wala namang insekto at fungus pag ganitong season na po talaga ng tawag doon ng summer. Ito palabas na itong bunga nitong isa nito. Palabas na ito. Yung ito siguro malapit na rin lumabas to. Malapit na rin. Siguro kung may sisipsiping maraming ulan yan, lumabas na yan. Yan lang naman ang nagpapabagal eh. Ang pagpalabas ng bunga nila eh. Yung kulang silang sipsiping tubig. Pasya tayo dito sa ikalawang area natin. Ito po kasi itong Napier ay nasa Pilapil. Pilapil yung pagitan dito sa ating second area na ito. Ito po yung sinasabi natin sa inyo, humahabol sa paglaki. Kahit na sa summer time, humahabol po talaga. Ganito na po siya kaganda oh. So yan po sinasabi natin dati sa inyo, dito yung expectation natin na mas magbubunga ng malaki compare doon sa taas. Kasi ito pag 1 month from now uulanin ng malakas to at makakasipsip ng maraming tubig to kasi ganito kaganda yung puno niya. Ito nga eh, mga replacement na lang itong iba, pero pag hindi replacement, gaya po nito dire-diretso paglaki ng puno. Gaya po nito, ang tangkad na oh, nagbibiyakan na yung puno oh. Nagbibiyakan na. Alam na niyo yung sign pag ganun. Nagbibiyakan na yung puno. Tubig lang talaga yung kulang oh. Hindi siya ganun kataba, pero hindi siya ganun kapayat. Tamang-tama lang. Eh pag dire-diretso ang paglaki nito, bibiglayin po tayo nito sa biglang pagtangkad nito. Eh maya konti bunga na, malalabas na rin ng puso kasi ito kasi siguro kung ganitong mga oras nagkaroon ng malakas na ulan at saka nadiligan ng tama ito, 2 months from now pwedeng lumabas bunga nito eh. 2 months from now yung mga malalaki at matatangkad dyan, lalabas yung bunga nyan kasi bibiglain at saka bilisan niyang paglabas ng kanyang leaves. Ako 13 leaves lang naman kailangan ilabas eh, 13 adult leaves, lalabas na yung bunga. Yun po talaga, 13 leaf lang talaga. Pag nakalabas na yung 13 leaf na adult leaf,
labas na yung bunga. Yun ang po yun kabilis. Pag maganda yung paglaki at pagtubo ng ating lakatan, yun yung bitak, oh. Laki na yung bitak. Pero pasalamat tayo, hindi ito masyadong sa init. May siya, tawag doon, makakatagal siya. Kasi nga plain po siya kasi, at saka yung lupa hanggang sa ilalim kasi medyo makapal na parang puro topsoil. At least mga 1 foot hanggang sa ilalim, puro pa rin topsoil yung parang makikita mo. At saka may moisture pa rin kahit papaano, kaya ito mga langga. Lalo na kasi yung dahon niya kasi nagkikita-kita na sa taas. Yung canopy niya sa taas, kaya hindi direktang tatama ng malakas yung sikat ng araw sa lupa. Kaya naman mga ka-agri ay hindi siya masyadong mabilis ma-dried up. So mami-maintain niya yung moisture sa ilalim. Kaya kahit summer na summer, kaya nito, ako inagagandahan sa isang puno niya, no. Grabe kaganda, grabe ka vigorous yung kanyang paglaki sa gitna ng summer na summer. Kasi Holy Week po ngayon, Friday na po tayo ngayon. So napaka na, pero grabe yung paglaki ng puno niya. Parang segunda na lang sa saging saba. So syempre, yung expectation mo dyan? Maganda yung lupa, maganda yung puno. Syempre yung bunga maganda, walang sakit. Tingnan nyo naman po, walang spray ng chemicals, pero ganito yung itsura. 360, ayan, libot ko kayo, yan po, ganyan po siya kaganda. Kahit na napakasimple lang po ng ginagawa natin dito, hindi tayo nag-i-spray dito ng chemicals. Yung area na ito, 2 beses lang tayo nag-spray ng wood vinegar hanggang ngayon. 2 times lang kasi papuntang summer hindi naman tayo mag-i-spray ng wood vinegar pag hindi umulan ng masyadong malakas na tatama ng maraming fungus. Kasi po pag walang fungus, kasi hindi mo naman kailangan mag-spray Pero kung gusto mo nang madali ang paglaki nito, wood vinegar po, napakalakas po yung kanyang growth hormones. At saka yung kanyang antifungal properties. Kaya, ito, old leaves na lang. Hindi mo masabing tama talaga ng sigatoka na sigatoka. Gaya po ito kasi sigatoka na po ito. Pero hindi makakapagpa-transfer dyan sa taas. Kasi summer na summer. Pero hindi po dadami. Mabibilong na lang siya sa old leaves. Kasi nga po, parang burning na lang. Sunog sa sobra ng tanda ng dahon at saka sa init ng panahon. Siguro kung palaging umulan ako at saka kulang sa spray nako, tatamaan ka ng maraming tawag doon, sigatoka nito. At saka mga ka-agri, iba po kasi pag more on organic approach, hindi siya basta-basta tatamaan ng maraming fungus. Yun po yung nakikita natin. Pero pag more on inorganic na abuna ka dito, nako. Kasi gaya ng paglagay ng mga nitrogen, urea natin, pag masyadong marami yung lagay mo, bibiglaing lalambot yung puno at dahon. Pag ganung mga oras na maraming tubig o moisture sa ilalim at saka sa dahon, doon na rin papasok yung madaming tama ng sigatoka. So yun po, welcome po at maraming salamat sa Panginoon for the 10th month na binigay niya sa ating Lakatan Plantation. Sana po dire-diretso na po hanggang sa yung second area natin, third area, fourth area at saka fifth area po ay lulusog at gaganda na. Maraming salamat once again, AgriTechMix TV po. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Filipino. Hanggang dito na lang. Ay, wow na wow talaga. Pag marami sanang ganito na ready for harvest.